Isang pamilya ng Palawan bearded pig ang tahimik na nanginginain. Malaya at payapa nilang iniikot ang gubat. Ang hindi nila alam, may mga nakabang na patibong sa kanilang paligid. Ayun o, may silo oh. Hindi may silo. So naglalagay din sila ng trap para sa mga baboy ramo. Pero ang nasilo, Paamoy-amoy ng lupa at halaman. Sinusuyod ang bawat ugat ng damo. Nang makaramdam ng parang may nakamasid sa kanila, bigla silang naging alerto at patingin-tingin sa paligid. Kailangan nilang maging maingat dahil ang lugar na napupuntahan nila pagmamayari na ng iba ang mga tao. Dito, trespassing sila at ang presensya ng mga baboy ramo, perwisyo umano. nandito tayo sa pinakadulo ng isla ng Balabac, ano? And dito daw nagkakaroon ng conflict ng mga baboy ramo at yung mga farmers na nagtatanim ng kamote. Nakilala ko si Joslan. Ang kanyang taniman ng kamote, halos linggo-linggo dinarayo ng mga baboy ramo. Sa kuha ni Joslan, isang baboy ramo ang pag-alagala sa kanyang bakuran. Ayun! Ang laki! Ang itim! Look at that head! Ang tulis! May balahibo pa oh! Ayun oh! Ang kapal ng katawan! Mabalahibo! Pumunta po yun sa may kanyugan na malinis. Hindi ko lang po alam kung ano yung pakay nila doon. Grabe oh! Lalaki siguro yun ano? Ha? Opo. Barako? Wow! Broad daylight! Naka-video siya ng baboy ramo. Yung Palawan bearded pig. Ganon kagrabe. Pagka nakikita mo na sila during the day at meron kayong nakikita mga baboy ramo, that means talagang grabe yung yung inhabitation dito. Itinaboy niya ito papalayo at agad namang kumaripas ng takbo ang baboy ramo. Ang dami pong baboy ramo dito sa amin, Dok, sa totoo lang. So parang perwisyo na din po sila sa amin kasi kinakain po nila yung mga kamutihang kahoy namin na tinatanim po. Araw po, gabi, wala pong pinipiling oras. Pag gusto po nila sumalakay, pumupunta po sila kahit araw. Mapagabi o umaga, ang bakuran ng mga magsasaka sa Balabac, Palawan, dinarayo umano ng mga baboy ramo. Ang pakay nila, kamoteng kahoy. Sasamahan tayo ni Joslan para tignan yung mga ebidensya ng pananalasa ng mga baboy ramo dito sa bakuran na ito. Biro mo, nakabakod na yan ha. Pinasok pa rin ng baboy ramo. Kung tutuusin, doble na ang ginawa nilang bakod. May kahoy at net na pero napapasok pa rin daw ito ng baboy ramo. Gamit ang kanilang matitibay na nguso at pangamoy na sobrang tatalas, kayang-kaya raw nilang bungkalin ang lupa para makatawid sa ilalim ng bakod. Ayan oh. Hindi pa nakakalaki. Kinain na. Look at that. Wala na yung laman. Kinain na ng baboy ramo. When we listen to problems like this, we try to give them solution suggestions, ano? At the same time, bigyan natin din ng importansya yung wildlife. Hindi natin pwedeng isuggest na i-cull sila, but i-manage lang yung mga
baboy ramo na ito dahil syempre endemic yan sa Palawan eh. So, anong mga ginagawa ng mga tao para maprotektahan yung mga pananim nila? Binabakod na lang po nila, Dok, at nilalagyan po nila ng mga silo para makuha po yung mga baboy ramo. Pero alam nyo na bawal manilo ng mga baboy ramo. Opo, bawal naman po. Pero ang pinaglalaban na lang po ng mga tao na paano po kung wala na po silang kabuhayan. Yun na lang. Pero ang mga baboy ramo, habang tumatagal, tila mas tumatalino. Naaamoy din po nila yung bakas ng tao na pag bago yung silo, hindi po nila dinadaanan po. Iniiwasan po talaga. Ang Palawan bearded pig ay may maskline na itsura. Mayroon din itong puting balbas kaya ito tinawag na bearded pig. Ito ang pinakamalaking uri ng baboy ramo sa Pilipinas. At sa Palawan lang sila makikita. Matagal na raw ang problema nila sa baboy ramo. Sa palagay mo, anong dahilan kung bakit sila bumaba dito? Palagay ko po, Dok, isa po doon sa kakulangan ng pagkain at saka pagkasira ng kanilang tahanan. Yun. So alam nyo yung dahilan at ito yung naging epekto. Ano? Parang inokupahan na natin yung kanilang teritoryo. Parehong sitwasyon din ang nararanasan ng mga taga-Rabor sa Balabac. Ito na, yung taniman ng kamoting kahoy at kamoting baging. Ano? So talagang ma-attract yung mga baboy ramo dito kasi good source of food itong mga kamoting ito. Ito, mukhang ano, na-uproot itong kamoting kahoy nito. Ito, sinyalis to na sinugod ito ng baboy ramo. Meron pa doon? Sa paligid ng bakod, may mga nakapwestong silo. Yan o. Ito o. Nagiging silo. So naglalagay din sila ng trap para sa mga baboy ramo. Pero ang nasilo, bayawak. Posibleng matagal nang nasilo ang bayawak, kaya balat na lang nito ang natira. Ayun o, may silo o. Ito po yung silo ng baboy. Ayan. So mukhang nakatakas to. May mga trap na linagay. Pero deactivated na siya. Ang mga trap mukhang napigtas sa lakas ng baboy ramo. Malaking dahilan ng kanilang pagbaba mula sa kabundukan ay ang kawalan nila ng pagkain. Maaaring dahil ito sa land conversion o mga pagko-convert ng mga lupain at mga kabundukan para gawing taniman. May ilang solusyon din para makaiwas sa pananalasa ng baboy ramo. Bukod sa ginagawa nila na pagbabakod, napakahalagang elemento yung pagkakaroon ng cooperative guarding ng mga farms. Kapag may mga organisasyon ng mga magsasaka, tulad ng ginagawa sa ibang lugar, tulong-tulong sila sa pagbabantay para nang sa ganun mas malaking farm ang pwedeng mabantayan. Maaaring gumamit din ng mga paingay o mga pailaw. Kapag nasagi kasi ito ng baboy ramo, pwede silang magulat at mataboy. Paalala din ng eksperto na ang Palawan bearded pig ay protektado ng batas. Ayon sa Republic Act 9147 o Wildlife Act, bawal manghuli o pumatay ng buhay ilang na endemic at native sa isang lugar. Ipinapaalala din nila ang papel ng baboy ramo sa kagubatan. So ang mga baboy ramo, in general, they are very crucial na part ng isang ecosystem. Ang tawag nga sa kanila ay forest engineers or ecosystem engineers dahil may kakayahan silang mag-disperse ng mga seeds. So kapag lumalakad sila at kapag nag-roam sila sa kagubatan, maaaring nilang ikalat ang mga seeds ng mga punong kahoy o mga bungang kahoy na na-consume nila. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.